Muling nagbabalik po ang Mother Paring ng magandang umaga sa inyong lahat, na ang biyaya po ng Diyos lagi nating pag-uusapan. Kaya kung ako man po araw-araw naririto, kung minsan nalilingat ako, may mga dala kong mga alaala na hindi makakalimutan ng mga tao. Magandang umaga po sa lahat. Kasi ganito po, sa akin pong mga karanasan na lalo ang ating pong tatalakayin sa mga lolo, mga uncle, basta kalalakihan. Kasi ito dapat ko rin pong iburgar sa inyo dahil itidala ng aking dibdib sa aking pagkaganap sa pagkamilagro na bigay ng Diyos. Napakarami pong dumaing sa akin na mga kalalakihan na sila'y napagbintangan ng kanilang pamangkin, ng kanilang apo, ng kanilang kung sino mga kamag-anakan. Siguro po buhat nung ako hindi tatatlumpo ang buhat na akin naging manggagamot na talagang dumadaing sa akin ang mga tao. Hindi tatatlumpong katao ang dumaing sa akin na sila'y napagbintangan, na sila'y nang aaboso. Ngayon, kaya ko po ito ibabalita sa inyo para maintindihan ninyo na hindi ang lahat ng balitang kutsero ay totoo. Napakasakit po na ang isang tao makulong sa kulungan hanggang doon sa kulungan na matay. Pinaramdam po sa akin kagabi ng ating mahal na Panginoon na dapat isiwalat ko ito. Kinakailangan ito'y makasama sa libro ng aking buhay. Hindi ang lahat, uulitin ko po sa inyo, hindi ang lahat ay napagbibintangan ay may kasalanan. May mga lolo na overage na, ipaghalimbawa mo, nag-uulyanin na. Aalagaan ng isang manugang. Ngayon, siyempre yung matanda, para bang nabigong na siya. Kung minsan, naglalambing sa manugang, kung sino man ang naroon o apo. Iyon ang nangyayari noon po. Marami pong lumuhang tao. Itanong niyo sa akin kung bakit napakabigat po ng isang may karamdaman mapagbintangan pa ng pamilya na ganoon o ganire. Kaya ako, sa sandali ng aking buhay, ibinabalita ko yung mga na-encounter ko dito. Na kung sakali man ititimo sa inyong isipan, masasabi nyo kung halimbawa mo magaganap sa inyong buhay, masasabi nyo na yung may mga karamdaman, hindi lang nila masabi kung anong pasasalamat na gagawin o may hahaplos na ganon. Yun namang iba, napakabilis, napakarumi ng isip, pagbibintangan ganiri ganon, lugar na matutulungan pag maalagaan, ang gagawin ay ibubukod sa malayong-malayo hanggang sa yung matanda ay maghinagpis hanggang sa magkamamatay. Kaya ngayon, ang tangi kong masasabi dahil ngayon, nakita nyo naman, napakalalim ng ating buhay sa ilalim ng mundo. Napakarami natin sa diyang pagsubok na pagtitiisan. Napakarami. Pero ito po pinakaugat at puso na napakabigat magyari na ang isang matanda, isang lalaki na mapagbintangan pa ng rape. Kaya kung sakali man na ako'y nagsabalita sa inyo, talagang magugulat kayo. At sa ngayon po, ng aking naging karanasan, nung ako nung since 1995, nanggagamot po ako ng pangkalusugan ng pangkalalikihan. At umabot pa rin po ako sa ngayon na 2023. Alam nyo, isasabihin ko sa inyo, hindi masama ito sasabihin ko sa inyo dahil ito'y kalikasan. Hindi ko malaman kung saan nanggagaling yan. Humihina po ang sex ng kalalakihan, palagay ko po sa mga kinakain. Kaya kung sakali man na may magaganap na gano'n na pagbintangan, nananawagan din ako sa mga nag-uusapin, na nanunungkulan. Huwag lahat naman, bibigyan naman ng konsiderasyon. Dahil itong naging karanasan ko sa St. Joseph Chapel,
talagang ang mga tao ay lumuluha. Ipaghalimbawa mo sa isang inuman, merong, di po ba, merong lalaking pag nakainom ay napakalambing, hihipuin ka, anuin kang ganon, may magbibigay ng pera. Sa kabila po nung nagbigay ng pera dahil malalapit naman yung mga taong ganon, akalain nyo ba yan? Nakukulong. Iginagawa nila ng usapin. Hanggang nakulong sa Muntinlupa, naiwi na diyan sa kanilang bahay patay na. Kaya kung isipin ko po ang naganap sa ibabaw ng mundo, masasabi ko po na hindi lahat ng napagbibintangan ay may kasalanan. Kaya kung ako man sa umagang ito at kung saan man at kanino man sasapit, sana magkaroon kayo ng maluwag na kalooban, maluwag na puso, tsaka huwag kayong bintang ng bintang. Marami rin po akong na-encounter dito na ipaghalimbawan mo. May anak na, halimbawa mo, may anak na babae, 2. Ang napangasawa biyudo. Dahil maganda bahay, maganda buhay. Alam nyo, ipapain yung anak niya. Pagkatapos pag hindi nagbigay ng pera, ipakukulong hanggang sa namatay sa kulungan. Kaya ang ating topic ng usapan ngayon napakalalim po ng nangyayari at nananawagan ako sana naman yung ibang mga pabigla-bigla at pabulubulusok ng mga isip, baguhin naman nila at napakabigat po ng magparatang ng isang kasalanan sa isang tao na namatay. Kaya ko lang po nabuklat ito, ipinaramdam sa akin kagabi na kinakailangan na ito masama sa libro ng aking buhay. Dahil ako po personal buhay na saksi na apakarami ko pong na-encounter na umiyak, dumaing, nagkumpul-kumpul, napagbintangan. Hanggang sa iyo kanyang kabuhayan, na iwanan niya lahat sa kanyang labing partner, siya nakulong na. Pinagbintangan na. Kaya ako'y nananawagan, sana naman, ayusin ninyo. Bigyan ng meron for consideration. Meron pong gandahan. Kasi pag mahusay ang bibig ng tao na buladas, ay ibabaong ka na. Kawawa naman. Alam nyo, hindi na sila makapagsusumbong sa kabilang buhay. Wala na, tapos na rin sila. Pero sa totoo, sasabihin ko po sa inyo lahat na dahil lahat naman ay magwawakas. Kaya lang, ako isang nautusan dito na ang aking balita duklay-duklay sa nangyayari na buhay sa ibabaw ng mundo. Huwag naman po sanang ganun. Meron pong nag-uulyanin na yung kakawayan kang ganito, hihingi ng halik, lalo na sa mga matatanda yon. Ang tawag po doon, nanunumbalik laang yung kanyang isip pagkabata. Pero kung sasabihin ninyo, ang isang may karamdaman, makakaisip pa na yung kaniyang apo o kanyang kanilang manugang pagsasabi na, hindi po, ako po kasi, napakarami ko ng karanasan sa mga taong may karamdaman. Ang taong may karamdaman, wala na lang iniisip kundi yung kanilang sakit, kung paano gagawin, lumuluha. Kaya kung sakali man na isiningit ko sa inyo, sa August 21, 2023, kung kayo man ay nag-aalaga ng mga lolo nyo, o uncle ninyo, sana naman yung iba magsukli ng pagmamahal, huwag pagbibintang. Ang akin pong na-encounter hindi na po kayang mabilang. Dahil ako po'y bilang mother pa rin, ako po'y daingan ng mga tao na naalalaman kung lahat yung may kasalanan at wala. Yung may nangyari doon sa ibabaw ng mundo ako hadidilila sa amin at hindi ako umalis Nakararating ang kanilang mga hudyat na balita na ako'y kanilang sinasadya. Kaya kung sakali man sa araw na ito, ang ibabalita ko sa inyo, pag ang isang may karamdaman lalaki, yung wari mo kinamayan kayo, natuwa sa inyo, hinalikan kayo, huwag niyong bibigyan pagkakasala yun. Isipin nyo, mamamatay na lang yung tao, pagbibintangan nyo pa na kayo re-rapen. Maawa naman kayo, nasaan ang puso nyo. Pag naman nagsumbong daw sa, wari mo ang gagawin po yung may sakit lalagyan ng kulungan, papadlakan, maawa kayo.
Kaya itong na-encounter ko, masasabi nyo na iisa akong ganito na napakahaba ng pisi na ibinigay sa akin ng Diyos na mga karanasan. Karanasan naman po, ang ginawa ko naman po, itinala ko naman sa Facebook para maintindihan nila na marami dyan, makuha lamang yung, halimbawa may nag-upload, ipapain yung anak niya. Pag hindi nagbayad kung ano-ano pagbibintang. Encounter ko po ito, ilan ay nakarating sa akin na talagang nakukulong na kung umuwi sila bangkay na sa kanilang tahanan. Kaya sana sa araw na ito, ako po ay nagbalita sa inyo ng ganyan. Itinitindi ko lang po yun sa pangkalalakihan na wala nang nag-aaturga, mapagbibintangan pa. Sana naman gamitin naman ninyo ang inyong kadalisayan ng isip na maging malinis at huwag niyo namang pagbintangan. At yung may mga karamdaman kung paano natin matutulungan at tulungan natin dahil alam naman natin magwawakas na ang kanilang buhay. At ako rin po ang magbabalita sa inyo na mamanugang sa mga senior na kapag kayo ay nagkasakit, napakahirap ng aabutin yung buhay. Itanong niyo sa akin, lalo yung mga malilinis na mga nagkaroon ng mahuhusay na mag-asawa na halimbawa mo isang magulang na taga-probinsya, umuwi doon sa kanyang para mag-alaga. Nako, mga kapatid, kawawa aabutin nyo. Lalo kung kayo ay timatain na napabayaan nyo lang yung kubeta. Nako, naririyan na ang mga marakulyo. Iyan po lahat na yan na-encounter ko. Kaya kung sakali man na itong kinukwento ko rito, sa totoo lang po ito. Kaya ito isang pagmamahal, ala-ala ko sa mga tao na sana at naway huwag niyong abutin. At sana naman at naway makatagpo kayo na kayo aturgahin kung kayo ay nasa banig na ng karamdaman. Marami po kasi na kapag nakaangat-angat na, lalo ka na, syempre, ang matanda, pag nanggaling sa probinsya, uuwi sa isang may kaya dahil mabaho na, may amibeha, may mapanghe. Kaya ako'y na namamanhikan sa inyo na sa konting araw na ilalagi ng mga nakituloy sa inyo na mabiyanan o ano paman, sana naman bigyan nyo na ng magandang mukha, attention. Dahil po, meron po aabutin nyo na nakipunta lang doon, inaabot lang ng 5 araw na matay na. Pero sa naging karanasan, talaga naman pong isinasalaysay sa akin lahat ang mga nangyari. Kaya, hindi ko napakahahabaan ang aking pagbabalita dito sa mga nai-encounter ng mga Pilipino, lalo pag ang mga magulang ay walang-wala na. Meron kang makikita naman, alam mo nyo ba, kung saan patutulugin, doon sa ilalim na kulungan ng aso. Kaya naman nananawagan ako na bigyan nyo ng, halimbawa mo, meron kayo na tito, uncle, o tatay, o nanay, bigyan nyo ng magandang lalagyan na higaan, lalo na kung may karamdaman. Kasi ako, nasa liksi ko ang lahat ng pagdalaw. Meron akong makikita na nagpaaral ng 7 anak. Alam niyo ba kung saan nakalagay yung magulang na magkasakit? Kasama sa kulungan ng aso. Sana up and down yan, malaki. Sana man lang maayos. Manumbuksan ng kuryente. Talaga po, na itong aking mga kinukwento sa inyo ay makatotohanan. At nawa naman, sana huwag sumapit sa inyo. Talagang pag ito po nakita ninyo, yung kinukwento ko rin nakita ninyo, talaga pong mahahambal kayo sa mga taong tumatanda. At sa mga taong papalipas na, papalaos na, malapit ang mamatay. Napakabigat. Kaya ang aking mungkahi sa araw at oras na ito, matuto kayong tumanaw ng utang na loob. Kasi hindi naman po habang araw na magpapahirap sa inyo ang mga senior citizen. At ito naman po paghihirap ng tao at suklina ng pagkuha ng Diyos sa kamatayan, iyan po may katapusan. Kapag po kasi naghina, meron pong aabutin lang ng mga 1 buwan, hihina sa pagkain, lalo po kayong mahahambal.
kung magsasabay ang panghihina at bulag pa, talaga pong ang kwento ko sa inyo napakaganda. Maaawa po kayo. Siyempre po, bilang ako'y mother pa rin, ako po kalapitin lang pong ganyan, naiintindihan ko na ang kanilang mga senyas. Kasi, isa pa nga pala sasabihin ko sa inyo, kung kayo mga senior citizen na, kung kayo ay magdadasal, huwag nyo na sasabihin na kayo pautangin pa ng mahabang buhay. Ang babanggitin niyo po dito, Panginoon ko, ako po'y narito. Sana po, ikaw na po ang bahala. Ha? Kasi po, sa naging experience ko, kung ano ang sinabi mong pautangin ka ng mahabang buhay, siyang dami rin ang sasabihin mong mamatay na po sana ako. Bigyan niyo na po ako ng katahimikan. Ganyan po. Kaya itong aking balita na ito masasabi niyo hinuhugot sa ilalim ng salog, sa ilalim ng balon-balunan. Kaya napakahirap po na masaksihan ang aking sinasabi at itong kinukwento ko sa inyo halos makatotohanan dahil hindi ako magbabalita sa inyo na hindi totoo kasi ito naging karanasan ko at lalong-lalo na yung pag may sakit na ang isang matanda. Nako, ang mga alahas, nagkawala ng lahat sa lalagyan, naguna-unahan na, nagkagagalit na, wala ng kibuan. Kaya kung sakali man ang aking mga paalala, sana naman huwag ganun. Bigyan nyo ng magandang pagpapala ang mga matatatandang malapit ng mamatay. Makakita man lang sila ng porkonsuelo. Dahil kung may sakit na wala na. Wala ka nang makitang liwanag. Puro na lang hinagpis ang aabutin. Kaya ang aking dinalaw sa inyo sa araw nito, sana maunawaan nyo ako sa aking binalita na yung mga senior na mga lalaki huwag niyo nang pagbibintangan. At pag ako na magsasabi sa inyo at ito hindi masama. Noong araw, ang edad ng mga kalalakihan hanggang 70 years old na, maganda pa ang daloy ng kanilang sex, maganda pa ang kanilang katawan. Pero ngayon po sa edad neto na itong 2022, ang sex po ng kalalakihan hanggang 50 lang po naus na. At ang katutuwa mo po, hindi ko malaman kung saan ang gagaling. Oras po na yung kanilang may diabetes, talaga pong para na lang pong daliring ganito. Kaya ako naaawa sa mga kinakatiter. Talaga pong hala na po, balat na lang po ang kinalang nilalagyan ng kateter. Kaya ako, nagkakaganito na kung sakali man kayo, huwag kayong magpapabaya na kahit hindi nyo kilala batiba, punta kayo sa Mercury. Bumili kayo nang hindi kayo makatiter. Hindi nyo ba alam, pag nakatiter ang isang lalaki, nakaratay na yan. At itong kanan na ito. Makikita nyo, mistulang kahoy, mistulang sangkalan, matigas na wala ng air. Kaya itong mga binabalita ko sa inyo, talagang malalim na salita. Mamayaman kayo o mahirap o nag-aral at hindi nag-aral. Iisa ang takbo ng karanasan, ng karamdaman. Kaya ngayon talagang tayo magsusukli na at pupunta na tayo sa magandang paroroonan na ang ibig sabihin, paghahandaan natin yung magaganap sa ating buhay. At lalo naman tayong mga kababaihan, sana naman hanggang yung may mga resko pa at maporma pa, paghandaan ninyo, nananawagan ako sa inyo, paghandaan ninyo ang inyong pagtanda. Ang ibig ko sabihin, kahit na mahirap sabihin, maganda kayo ng palda-palda, maganda kayo ng tuwalya, maganda kayo ng gagamitin nyo, at kung kayo may sakit, meron kayong mga 3 kahon na bubunutin. Meron kayong gagamitin pambahag man lang sa inyo. Kung kayo ay nag-iihina, napakahirap po. Palibasa, ito naging karanasan ko dito sa St. Joseph. Napakahirap po. Sasabihin ko sa inyong napakahirap ang gawang tumanda. Masarap pa po ang kunin na tayo ng Panginoon na tayo malakas-lakas pa. Kesa mahaba po ang ating pagdadaan ng kahirapan dito sa ibabaw ng mundo at kalungkutan. Lalo kung tayo'y alagain na at tayo'y nasa banig na ng karamdaman. Kaya ang pananawagan ko ngayon isang paghahanda, pag-aayos, reforma, alagaan, at saka wag naman sanang
mapagbibintangan ang kalalakihan. Napakabigat po na mapagbintangan na walang kasalanan. Kaya ang pananawagan ko na ito, suriing mabuti. Hindi ang lahat ng kwento at mabisang magsumbong at matutuli sa bibig, tama. Hindi nila alam na pag napasok na yan sa kulungan, paano mo pamahangon. Ang iba sasabihin, bibigyan lang ng aral. Hindi nila alam pag nasadlak na sa kulungan na hindi na kayang hanguin. Kaya sa buong mundo, sumisigaw ako na sana'y huwag kayong ganyan. Ang aking mga binabalita isang tawag lamang ng pagmamahal. Dahil kapag yun pumanawi, uusigin kayo ng konsensya nyo na bakit nyo idiniin ng isang tao na walang kasalanan. Bakit nyo idiniin ng walang kasalanan? Gusto nyo lang may makuha, gusto nyo lang magkakampi-kampi, gusto nyo lang gano'n ang ginagawa. Kaya kung sakali man itong aking binalita nito sa araw na ito, may pusong pagkadakila ang kailangan nating ipundar. Magpundar tayo ng mabuti. At naku, umabot sa atin ang buhay na magusot, wala tayong pagsisisihan. Kaya isang magandang maliwanag na umaga po ang aking ibinalita sa inyo na sana magsilbing aral sa araw na ito ang aking sinabi na huwag masyadong palabintangin. At kung merong pagkakasala, mas maganda po ang tayo umunawa, tayo magpatawad. Lalo ang ating bibigyan ng pagbibintang ng isang wala naman magagawa, walang pinagkukunan ng isip, o baka nalipasan lamang ng gutom, yun ang pumasok sa kanilang isipan. Kaya kung ako man naririto na hindi ko sana dapat i-discuss sa inyo. Pero kagabi po, nakaganyan po ako. Ano po ba tumalingaw sa akin lahat yung mga naging mga daloy ng mga tao na napakarami. Kaya magkakaroon ako ng pag-ulit, lalo-lalo na sa ngayon. Kung kayo po'y magdadasal, huwag niyo na po sabihin na mahal na Panginoon, pautangin niyo pa po kami ng mahabang buhay. Huwag niyo po sasabihin yun. Ang sasabihin niyo po ganito, mahal na Panginoon, kaya na po ang bahala sa akin kung saan ako nararapat at kung ano pa. Ikaw na po ang mga siwa sa akin at alam mo na po kung ano ang aking kailangan. Maging sa kabuhayan man, ang dadasalin niyo, huwag yung ganire, yung ganon. Wow. Sabihin niyo, Panginoon, sa umaga po na ito, ako po pagbuksan mo, tulungan mo po ako kung ano po nararapat sa akin. Hindi ko na po pakahaba na sasabihin sa inyo dahil ito naman po ibatid mo na kung ano pangangailangan ko sa araw-araw. Kaya ang aking mahiwagang pagdalaw sa inyo isang pagtatapat na makaisban-isban, napakasarap po, mabuhay, nang tayo talagang pumaparago sa batas matuwid. At saka maganda po yung tayo umuunawa. Kasi po ang aking nasisilip ng mga tao napakalalim po Pag po gusto gumawa ng pera, gagawa po ng gusto sa kapitbahay, dahil mag-aaway. Yung po pala gagawa lang ng gusto ng buska, lalaman ka naman, para ka naman putak timbitin. Pag po nagpandali yan, pagwawakas po sa usapin, magbabayaran na po yan. Kaya sana at nawa ngayon, dumadali na naman ang mga barangay na mga chairman, mga kagawad. Sana po'y ayusin natin ang lahat ng bagay. Napakasarap po ng buhay na maligaya na wala tayong pagsisisihan, bukas makalawa. At ang masasabi ko po huwag kayong masyadong mangutang ng kasalanan. Hindi balik kayong magpautang, huwag na kayong mangutang. Kaya dumalaw ako sa buong kapuluan, sa buong bansang Pilipinas at sa iba pa na sana ang aking ibinalita sa ngayon magkaroon ng silbing aral. At ito libro ng buhay na pinagdaanan ko, na isiniwalat ko sa mga tao na aturgahin naman ninyo yung mga senior citizen na kung saan ilalagay. Talaga pong napakabibigat po ng nakita kong encounter ko. Kaya ako naibalita yun. Mahalin ninyo ang pinagkakautangan nyo ng buhay. Ano pa po, at sa sandaling ito, at ako po magwawakas na sa akin sasabihin, dahil araw-araw naman po nakikita nyo ako. Heto po ang aking muling inulit. Ito pong labatiba. Talaga po na tayo po mag-isip. Huwag po natin masyadong daksaan ang dialysis na lugar. Kinakailangan po na matuto kayo yung hindi madumi, yung hindi maihi, yung may diabetes. Ito po,
Maglabatiba lang po kayo, humanap po kayo. At saka huwag niyo pong babayaan ng dahon bayabas. At huwag niyo agad-agad pabubutas dito yung emergency dialysis and fistula. Ha? Kasi wala na po kayong kahinatnan. Hindi po kayo gagaling doon. Pansamantala lang po yun. Kaya kung sakali man po, yung mga nakatayo pa dyan, yung hindi na dinadialysis, pansamantalahin niyo po yung sinasabi ko at hindi makasasama sa inyo. Pag halimbawa mo, hindi kayo nadudumi ng 15 araw, ha? Gumawa kayo ng paraan para paano kayo madudumi. Ha? Gawaan niyo ng paraan. Kasi ibabalita ko rin sa inyo, kaya pala po maraming hindi madumi sa senior citizen. Na-add na sa mga gamot na mga ininom niya nung araw. Kaya yung kanyang bituka, sealed na po yun. Kaya kung sakali man, maaring magtaka kayo dahil bakit ko natalunton yun. Sa dami na po ng aking mga naging karanasan dito sa St. Joseph Chapel, talaga pong natuklas ko ng lahat. Sa bagay, walang nagbalita sa inyo niyan maliban sa ako lang. Ha? Ako lang. Kaya lang po ako nagbabalita sa inyo. Naaawa po ako talaga. Kahit na po libre ang dialysis lang ngayon, talagang napakahirap pong ma-dialysis. Ha? Kailangan na lilinisin niyo yung bituka ninyo. Yung langis na sinasabi ko, hindi makasasama. Magtiyaga kayo. Kapag kayo uminom ng 6, tandaan nyo, hihilabantian nyo. Dudulas na po yan. Ha? At saka nyo po sa baka ng labatiba. Kasi pag hindi rin kayo madumi, punta rin po sa dialysis yan. Itanong nyo sa bakit. Kasi tumaas ang creatinine. Iyon lang ang pamamaraan. Pag yan po dumi, hindi lumabas. Mangingitim na po yan, babaho na, mamamanit na ito. O ano pupuntahan nyo? Di hahabulin kayo ng pamilya nyo, ano ang gagawin sa inyo? Dialysis. Kaya ngayon pa lang, binanggit ko na sa inyo na sigurado po, ang langis ng niyog, pag po uminom kayo ng 4 na beses yan, huwag nyo sabihin kayo hindi madudumi. Hihila po yan, dudulas. Tsaka langisan nyo po yung puwit nyo. At saka nyo po labatibahin. Talaga naman po napakabiyaya sa inyo. Hindi ba lalo yung ayoko na makikita ko ang kalalakihan na nakakatiter. Napakabigat makatiter. Kasi pag kayo nakatiter na ng umpisa, merong inaabot ng 4 na taon na nagdadaan sa ihian yan. Bakit nyo ahangarin yan? Nandidiyan ng sambong, naririyan ng huwag na lang kayo masyadong magiinom ng matitinding tabletas. Ang mga doktor naman natin, hindi kayo bibigyan ng makakasama. Pulos makabubuti ang ibibigay sa inyo ng mga tabletas. At saka kung di kailangan, huwag kayong inom ng tabletas. Lalo yung mga new generation, hindi sumakit lang ang ipin, uminom ng gamot. Sumakit lang ulo, uminom ng gamot. Hindi po dapat yan. Kaya po dumadaksa ang inooperahan ang nadadialysis. Kaya bumabati ako ng maligayang umaga sa lahat ng tao na sana ang pagkadalaw ko ito magkaroon ng biyayang napakaganda sa kanila at maging maayos ang ating pamilya kahit na tayo isang kahig, isang tuka. Mahirap po ngayon ang ating buhay. Kaya magpipray po ako ng kapraso sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Liwanag, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, sa muli ko pong pag-uupo dito, ikaw na po ang bahala sa akin. Bigyan mo po ako ng magandang pagkakataon. Ituro mo po sa akin ang aking mga sinasabi sa mga tao. At sana nawa, wala namang magkaroon sa akin ng masamang intensyon, kasi po ako, sa totoo lang, ang nais ko po ay makatulong, hindi makaperhisyo. Ayoko pong gumuhit sa mali. Kaya sa umagang ito po, nagpapasalamat ako sa biyaya ng Panginoon na sana at kung sakali, tuloy-tuloy pa akong ginagampanan at bigyan niyo po kami lahat ng lakas at dumadalaw po ako sa lahat ng may karamdaman. Matuto kayong dumiskarte sa mga bagay-bagay. Kahit na kayo hindi marunong, may Vicks dyan, may dahong bayabas, may dyan. At saka po, ang tangi ko masasabi sa mga may karamdaman na nawawalan na ng panlasa, kakain kayo, pipilitin nyo. Kasi pag 6 na araw na hindi kayo kumain, ay naku, ano kasunod yan? Magwawakas na ang buhay nyo. Kaya ang Mother pa rin ng Bulacan, hindi nagsasawang magpaalala. At sa pagtayo ko pong ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na
kayo susubaybay, may matututuhan po kayo sa sasabihin ko. Hindi ko na po pakahaba, nagmamahal po ako sa lahat sa inyo, nagpapalo. Bye-bye po.